Tayong lahat ay naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, Happy Anniversary! Sapagkat sa araw na ito, ginugunita natin ang unang taon mula nang nagpunta dito sa kauna-unahang pagkakataon ang mga obispo ng Pilipinas upang sama-sama nilang itanghal ang ating simbahan bilang pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Kaya ito po ang ipinagdiriwang natin sa araw na ito. Kaya bigyan natin ng mas malakas na palakpak ang mahal na pong Jesus Nazareno. At napakaganda nga po na sa pagdiriwang na ito ng paggunita sa pagdeklara bilang pambansang dambana, nitong nakalipas na mga 2 linggo, pinagninilayan natin sa unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo ang tungkulin at gampanin ni Jesus bilang kataas-taasan at katangi-tanging tagapamagitan at pari ng sangkatauhan. Siya lamang ang tagapamagitan natin sa Ama. Kung gusto natin makarating ang ating dasal sa Diyos Ama, si Jesus Nazareno lamang ang makapagdadala nito. Opo, namimintuho tayo sa mahal na Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, pero ang lahat ng iyan, dadalhin pa rin nila kay Jesus Nazareno, sapagkat siya lamang, wala nang iba, ang ating tagapamagitan. Bakit? Sapagkat siya lamang ang nakapag-alay ng tumpak at ganap sa Ama. Nang inalay niya ang kanyang sarili sa krus, nang inalay niya ang kanyang buhay sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, ang krus ng ating kaligtasan ang naganap. Kaya nga tayo nagsisimba. Kaya napakahalaga ng pagsimba. Kaya po, para siguro po kung sirang plaka na paulit-ulit pinapaalala po sa mga deboto, napakahalaga ng pagsisimba. Opo, mahalaga ang magnobena, magprosesyon, magpasanan, maglakad ng paluhod, magsakripisyo, pero ang pinakaganap na pag-aalay ay naganap sa misa. Sapagkat diyan natin inaalala ang pag-aalay ni Jesus Nazareno ng kanyang buhay. Kaya para sa tunay na deboto, ang tunay na deboto, ang pinakamahalaga sa kanya sa lahat ay ang banal na misa. Kaya nga, pag nanggagaling sa Quiapo, hindi tinatanong, nagnobena ka ba sa Quiapo? Nagdasal ka ba sa Quiapo? Ang tanong natin, nagsimba ka ba sa Quiapo? Sapagkat sa misa, doon natin nasasamahan ang pag-aalay ni Jesus Nazareno. Sumasabay lang tayo sa Kanya. Kung gusto nyo ng magandang larawan, umaangkas lang tayo kay Jesus Nazareno. Hindi tayong nag-aalay. Pag nagsasakripisyo po kayo, pag nagdadasal kayo, kapag nagsisimba kayo, hindi atin yung dasal na yon. Umaangkas lang tayo. Sumasabit lang tayo. Sino ba sa inyong sanay ng sumabit? Sasakyan. Nandun pa sa estribo. Kumakandong lang tayo. Di ba pag tayo sumasabay, umaangkas, sumasabit, sumasama lang tayo sa Kanya. Kaya nga't yun yung ating dasal.
Kaya nga pag nagsisimba tayo, nakikinig tayo. Hindi kayo nagro-rosaryo. Hindi kayo nagdadasal. Hindi kayo nagse-cellphone. Hindi kayo nangangarap. Hindi kayo nag-iisip saan kayo kakain mamaya. O ano bibili nyo mamaya. Nakatutok tayo kasi sumasabay tayo sa alay. Dahil kung hindi tayo sasabay, hindi aabot yung dasal natin sa langit. Hindi aabot sa puso ng Ama sapagkat, uulitin ko, tanging ang alay ni Jesus Nazareno ang makararating sa Ama. At paano tayo makasasabay? Kapag tayo'y nakikinig, sumusunod, nagmamahal, katulad ni Jesus Nazareno. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon narinig natin, ang Diyos daw nagsasaboy ng binhi. Hindi siya nagsasawa. Hindi niya tinitignan, matabang lupa ba to, mabato, may tinik, saboy lang ng saboy. Ganun kabuti ang Diyos. Kaya nga iba sa inyo gusto sa harapan, para daw pag nagsaboy ng himala ang Nazareno, unang sasalo at tatanggap. Totoo ba yun? Kaya gusto sa unahan. Yung iba gusto sa likuran para hindi raw maabot nung nangongolekta. Biro lang po. Pero dito sa Quiapo, lagi ko pong sinasabi yan sa mga kapatid kong pari, dagsa, buhos ang mga deboto sapagkat alam natin, hindi napapagod magsaboy ng biyaya at pagpapala ang Poong Nazareno. Ang gustong pagpalain, ang gustong biyayaan ng mahal na Poong Jesus Nazareno, taas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ngunit, kung gusto natin tunay na pagpalain, dapat maging handa ang puso natin. Katulad ng matabang lupa. Kaya nga, nung ginawang dambana ang ating simbahan, sabi natin, ang dambana ni Jesus Nazareno, tahanan ng bawat Pilipino, tumatanggap ng deboto, nagsusugo ng disipulo. Dapat daw mula sa pagiging deboto, tayo'y maging disipulo. Hindi ka pwedeng habang buhay, deboto lamang. Huwag naman debote. No? May iba debote. No? Dapat deboto. No? At tunay na deboto, lumalago katulad ng matabang lupa at darating ang panahon, ikaw ay nagiging disipulo. Ano ibig sabihin daw nun? Hindi lang ikaw ay tumatanggap ng biyaya. Hindi lang ikaw ang pinaghihimalaan ng Nazareno. Ikaw ngayon ay sinusugo para maging tagapaghatid ng katotohanan, ng mabuting balita, ng pag-ibig ng Diyos. Kung tunay daw na matabang lupa ang ating puso, nagiging disipulo tayo. Hindi sapat na deboto lang tayo. Hindi sapat na dasal lang tayo ng dasal. Dapat, pagbalik mo sa bahay, ikaw ang nagiging kasangkapan para magkaisa ang iyong pamilya. Dapat, pag nandun ka sa opisina, ikaw ay gumagawa ng tama. Dapat, kung ikay nasaan man, ikaw ay nagiging tulay ng kapayapaan at pagkakaisa. Kagabi po, pag-uwi namin, pagtayo ko dun sa harapan, naantig po yung puso ko, may nakita ko mag-ama. Tangan-tangan nung tatay yung anak niya. Nakataas ang kamay nung tatay. At sa kabila naman yung anak, na maliit pa lang, nakataas din ang kamay. Pareho silang nakatingin sa Nazareno, nakatingala at nakataas ang kamay. Naantig po ako dahil dito nakikita ko dun sa tatay, unti-unti siyang hindi lang nagiging deboto,
dahil tinuturo niya sa kanyang anak ang manalig sa Nazareno, siya rin ay nagiging disipulo. Yun daw ang tunay na bunga ng debosyon. Hindi natatapos sa iyo ang pagmamahal sa Nazareno. Pinapasa mo ito, pinapalago mo ito, pinapalaganap mo ito. Kaya tayo ginawang dambana, pambansang dambana, para mas marami pang tao ang makakilala sa Poong Jesus Nazareno. Hindi sapat na ikaw lang ang nagpupunta sa Quiapo. Sana sa taong ito, yun ang maging handog nyo sa Kanya. May maidala kayo dito na hindi pa nagsisimba sa Quiapo. May madala kayo dito na hindi pa nangungumpisal ng matagal ng panahon. May madala kayo sa Nazareno na matagal nang hindi nagdadasal. Katulad nung ibang lupa na manipis lang. Siguro may kakilala kayo ngayon, may kamag-anak kayo, nagtatampo sa Diyos. Kasi siguro hindi nagawad yung dinadasal, kaya ayaw nang magsimba, ayaw nang magdasal, ayaw nang maniwala sa Diyos. Pagdasal nyo siya ngayon at sabihin nyo sa Nazareno, bigyan nyo po ako ng lakas, ng tamang paraan para dumating ang panahon, madala ko siya dito sa inyo. Pwede ba yun? Alam niyo raw po, yun ang pinakamagandang alay na maibibigay natin sa Kanya. Sapagkat walang ibang hangad si Jesus Nazareno kundi ang dalhin tayong lahat sa Ama. Kasi nga, siya ang kataas-taasang pari. At pag mas marami siyang madala sa Ama, mas natutuwa ang kanyang kalooban. At tayo ngayon ang tinatawag maging dahilan at tulay ng madala pa niya sa Ama. Ang dambana ni Jesus Nazareno, tahanan ng bawat Pilipino. Tumatanggap ng deboto, nagsusugo ng disipulo. At tayong lahat ngayon, pinagsasabuyan ng biyaya ng Poong Nazareno upang sa gayoy paglabas natin, tayo rin magsaboy ng biyaya, kabutihan, awa at pagmamahal na nanggagaling sa Kanya. Kaya't sama-sama po tayong magdasal. Mahal na Poong Jesus Nazareno, salamat po at narito kami sa iyong dambana at tahanan. Narito po kami, iyong mga deboto, handa nang maging mga disipulo. Nawa, matuto kaming makinig, sumunod, magmahal, magpatawad, upang sa gayoy lalong lumago ang iyong biyaya at pagpapala sa amin. Hindi kami magsasawang magbalik-balik sa iyo sapagkat alam namin hindi ka nagsasawang magbigay at magmahal sa amin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.